magkaroon ng pusong nagpapasalamat. Kapag tayo ay thankful sa lahat ng mga nasa buhay natin, lumalabas ito sa mga salita natin. At kapag nasasabi natin sa ibang tao, sa maniwala ka man o hindi, para kang nag-glow, parang gumagaan ang mga bagay sa buhay. Masarap kasama ang mga taong ganito. Nakakakita sila palagi ng mga bagay na dapat ipagpasalamat. Mga bagay na dapat nagte-thank you tayo. Kasi nga, madalas, ang nakikita lang natin ay puro problema. Hindi natin nakikita ang mga bagay na naging sagot sa mga problema natin. Na kung aalisin, mas lalaki ang problema natin. Dadami, lalawak, dahil lang sa hindi pagiging thankful natin. Again, masarap kasama ang mga taong ganito. Tulad na lang na kapag kasama mo sila sa isang labas o kaya outing. Kung adventure yan, makakakita at makakakita ka ng mga problema along the way. Kung papansinin mo, problema na agad ang tingin ng buong grupo dito. Pero sa kanila, uunahin nila ang mga bagay na dapat nga ipagpasalamat. Mabuti nga, walang nangyari sa atin. Mabuti na lang, nakita nyo na agad ang problema. Kasi pag tumagal pa, baka maging malaking istorbo ang bigay sa atin. Mga taong magaan ang buhay. Hindi dahil sa nakikita nila ay maganda, kundi mga taong nakakita palagi ng problema at nagdesisyong huwag maging problemado. Mga taong nakafocus sa mas malaki na mga bagay na nasa kanila kesa sa mga bagay na wala sa kanila. Ewan ko kung maniniwala pa na ang mga taong ganito ang maraming kaibigan. Maraming gusto makasama sila. Dahil oo naman, napakabigat sa buhay ang mga taong walang nakikita kundi reklamo sa buhay. Sabi nga sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.